Magandang buhay Pilipinas! Maniniwala ba kayo na ang Garden of Eden ngayon ay ang Pilipinas? Ito na ngayon ang tinuturo ng mga biblical scholars, lalo na ng mga taga-Israel na mga Bible scholars. Kaya pala mahal na mahal tayo ng Israel, ang Pilipinas. At noong World War I ay dito rin sila tumakbo yung ibang tumakas sa Holocaust ni Hitler. Kasi pala konektado talaga itong Pilipinas sa Biblia. Well, maniniwala man tayo o hindi, atin pakinggan ang bidyong ito galing sa mga biblical scholars. Modern-day Iraq or Iran. But what if we've been looking in the wrong place? What if the true location of this biblical... Atin na kasi nakasanayan sa history na ang Garden of Eden ay matagpuan sa kalagitnaan ng Iran at Iraq. Yun ang sabi ng mga historians noon, na karamihan ng sumulat ng history noon ay mga Arabo. Kaya bigay ang pabor sa kanila kasi ang sumulat ay sila. Ngunit ngayon na meron na tayong mga biblical scholars na mga Christians, ngayon ay meron ng bagong pinag-aralan sila, merong mga teorya na nagtuturo at merong mga ebidensya talaga na Pilipinas ang The Garden of Eden. Napakaswerte naman, kaya atin panoorin at pakinggan ang bidyong ito. Verdant rainforest echoing with the calls of exotic birds, their vibrant plumage a splash of color against the emerald green. Picture sprawling coral reefs teeming with a dizzying array of marine life, an underwater spectacle that rivals any on land. The Philippines is often referred to as the world's biodiversity hotspot. It's home to more than 5% of the world's flora and fauna species, many of which can't be found anywhere else on the planet. This unique biodiversity mirrors the biblical descriptions of the Garden of Eden, which was said to be filled with every kind of beautiful plant and animal. Ayan, ang Garden of Eden ay nag-describe ng isang lugar na rainforest. At ang mga rainforest na lugar na yan ay mga tropical countries. At ang tinuturo na Far East sa Biblia na Garden of Eden galing sa Israel daw ay Far East Strait. At ang matuturo niyan, ang tinuturo ay ang Pilipinas. Kaya nga hindi natin alam na sagana pala tayo sa mga species na tinatawag na biodiversity species, napakaraming klase. Luntian ang ating kapaligiran noon, maraming kahoy, prutas, at isa pa diyan, itong apple pala na sinasabi na the fruit of wisdom, yung kinain nila Eva at Adan, hindi pala yun apple, yun ang star apple or ang kayamito. At ang kayamito or kaymito ay dito lang yan makukuha at makikita. Ang karamihan yan sa Pilipinas, ang star apple. Kaya nagkamali ang Biblia. Kasi kung Iran, wala namang apple doon sa Middle East. Hindi tumutubo doon ng apple, so mali ka agad. Ngayon, ito pala ay star apple. At hindi rin tumutubo ang star apple sa Middle East. Kaya tropical country ang Eden. At tamang-tama, eksaktong-eksakto sa direksyon na tinuturo ng Biblia ay ang Pilipinas. Napakaganda ng ating history. Kung sana ito'y mabago ang history, ang Pilipinas ang panalo. But it's not just about the biodiversity. The Philippines also possesses an untouched, raw, natural beauty that seems to have been crafted by divine hands. Majestic mountains rise high into the sky, their peaks often shrouded in mist. Vast plains stretch out as far as the eye can see, their fertile soils nurturing a multitude of crops. Rivers and streams meander through the landscape, their clear waters teeming with life. This natural beauty extends to the many beaches that dot the country's extensive coastline. With their pristine white sands and clear turquoise waters, these beaches could easily be mistaken for slices of paradise on earth. And perhaps they are. Ayan, totoo nga ito na ang ating mga beaches ay paradise na. Prueba nito ay itong isang, bago lang ito nag-viral, itong isang British national babae ay na-inlove sa surfer dito sa Surigao, sa Siargao. Kahit mahirap lang yung Pinoy na yan na surfer,
ay na-inlove itong napakaganda at batang-bata pa na British national. At sabi niya, paradise talaga ang Pilipinas. At hindi lang, kahit yung ating artista na si Andy Iginman ay na-magnetize siya sa Siargao at doon na rin naninirahan at nag-asawa ng mahirap din, hindi mayaman na lalaki. Kaya dito sa Paradise ay kapag makapunta kayo dito sa mga lugar na ito ay parang hindi ka na uuwi. Kapag marami kang pera ay dito ka manatili. Kaya literally ang Pilipinas ay ang paradise. At hindi lang yan, yung tinuturong Far East na bundok na Zipar ngayon ay ito pala yung mga bundok diyan sa Cordillera na matataas, yung Cordillera Mountain. Kaya nga pala ang mga pangalan ng bundok diyan sa Cordillera ay mga Hebrew words. Karamihan ng matataas na bundok sa Pilipinas, example Mount Apo, Mount Banawi, Mount Diwata, yan ay mga Hebrew word na hindi natin alam. Kaya napakaganda ng history kung mabago ito at Pilipinas pala ang the Garden of Eden, hindi lang yan. Also the land of Ophir. After all, the Garden of Eden was described as a paradise, a place of perfect harmony and beauty. These elements, when combined, paint a picture of a land that closely aligns with the biblical descriptions of the Garden of Eden. Let's dive into the pages of the Bible, specifically the book of Genesis, where the Garden of Eden is first mentioned. Genesis talks about a land with 4 rivers, the Pishon, Gihon, Tigris, and Euphrates. Now, interestingly, the Philippines is surrounded by countless rivers, but 4 major ones stand out: Cagayan, Agusan, Pampanga, and Rio Grande de Mindanao. Could these be the biblical rivers in disguise? Furthermore, Genesis describes the Garden of Eden as being in the east, and from the perspective of the Israelites, who recorded the Bible, the Philippines is indeed to the east. This geographical interpretation might not be definitive proof, but it certainly adds a layer of intrigue to our theory. Now, let's consider the Mount of the East referred to in Genesis. Could this be the Philippine Cordilleras? This mountain range in the northern part of the Philippines is indeed to the east when viewed from Israel. Again, it's not definitive proof, but it's another intriguing layer to our theory. Let's first delve into the historical evidence. Ancient maps from as far back as the 16th century depict a landmass remarkably similar to the Philippines located in the east, where the Bible places the Garden of Eden. Ito yung nasa record ng mga Spanish. Ang mapa na ito ay ginawa ng mga Espanyol noong 15th, 16th century. At dito na-record na ang pangalan ng Pilipinas ay Ophir ayon sa itong record ng Spanish. Yung tinatawag na 98 na record book ay naroon na stated na ang pangalan ng Pilipinas bago pa ito binago sa pangalan ni King Philip of Spain, kaya nagiging Pilipinas. Ang pangalan ng Pilipinas noon pa man, noong ancient time, ay Ophir na talaga. Yan kasi ay tinatago-tago ng mga Spanish na walang makaalam na ang Pilipinas ay Ophir, kasi gusto ng mga Spanish na miminahin. Kukunin nilang mga ginto sa Pilipinas noon. Kaya sinisikreto lang nila ang sikreto ng Pilipinas at pinamuka sa buong mundo na tayo'y mga tanga at mga gago at walang alam. Kasi pagdating nila, marami na tayong suot na ginto, na mga kwintas, na pulseras, at hindi lang yan, meron na tayong mga tattoo sa katawan. Kaya sabi nila, ano bang klaseng mga taong ito? Walang mga grado, ganyan. Yun pala ay binago nila ang history para sila pa rin ang titingalain, sila pa rin ang idolo or modelo ng Western world. Kasi kung sasabihin nila na mayaman ang Pilipinas, ay baka magmukhang ano sila dito sa Pilipinas, magmukhang alila.
Kaya yan, ang history ay sinulat yan ng mga nananalo sa giyera. Katulad ng Spanish, sinusulat nilang history, binago nila, hindi nila sinabi ang totoo, meron silang tinatago. At ginawa tayong mangmang. Kaya sabi ng ibang congressman ay dapat ibalik na sa pangalang Ophir ang Pilipinas, kasi ang Pilipinas na word ay nakakabit yan kay King Philip. Yan ang pangalan ng hari ng Espanya noon. At dahil sakop tayo ni King Philip, ibig sabihin tayo yung mga alila, mga busabos, ganyan, sa paningin ng mga Spanish noon. Kaya kung ako ay pwedeng palitan yan. Wala namang naidulot na maganda yung King Philip na yan sa Pilipinas. Kaya dapat nang ibalik ang totoong pangalan ng ating lupang hinirang. These early cartographic representations, along with ancient seafaring accounts, hint at the possibility of the Philippines being this biblical paradise. One such tale is that of Malakas and Maganda, a story of the first man and woman who emerged from a bamboo stalk, split open by a bird. This tale, just like the story of Adam and Eve, speaks of the human affinity with nature and the divine intervention in the creation of mankind. Moreover, the Philippines is home to a fruit called kaimito, or star apple, which bears a striking resemblance to the biblical descriptions of the tree of life's fruit. This tree is native to the Philippines, and its fruit is described as sweet and heavenly, much like how the tree of life's fruit is described in biblical texts. But it's not just the fruits and myths that draw parallels. The Philippines is also renowned for its ethereal beauty and biodiversity, which aligns with the biblical depiction of Eden as a paradise filled with every kind of plant and animal. Find ourselves standing at the crossroads of history, culture, and faith, with a trail of clues leading us to the Philippines. Kaya balik tayo doon sa Star Apple, yung kaimito. At ang description ng Garden of Eden ay lush green forest, ibig sabihin tropical. Kung nandyan sa Iran at Iraq ang Garden of Eden, ay walang kakahuyan dyan, walang forest, kasi disyerto. At hindi rin dyan tumutubo ang Star Apple. At kahit yung sinasabi sa ano na apple, ay mali pala yun, kasi ang apple ay doon lang yan tumutubo sa Amerika noon, at ngayon meron na rin sa Pilipinas at China at Japan, at kahit saang lupalop ay meron ng apple. Pero noong unang panahon, hindi talaga yan tumutubo sa Middle East, ang mga apple na yan. Kaya merong pagkakamali ang history books, kasi kung Star Apple yung sinulat sa Biblia, tinanggal nila yung star na word at natira apple. Kaya apple na tuloy ang makikita natin sa mga drawing na hinawakan ni Eva. Yung the fruit of wisdom ay kaimito pala. Napaka-sekreto talaga. Talagang inaano tayo ng history, inaapi tayo ang Pilipinas. Walang magandang sinabi ang history na sinulat ng mga Western. Kapag banyaga ang sumulat ng history ng Pilipinas, talagang aping-api ang Pilipinas. Kaya dapat baguhin yung mga history na yan para matukoy na ang ating pinagmulan. Ngayon, ano ba ang kahalagahan niyan? Ang kahalagahan niyan ay tataas ang ating pagtingin sa ating sarili as Filipino. At hindi yan tayo magmumukhang mangmang, kasi tataas nga. High moral, kapag high moral, marami tayong magawa. At hindi lang yan, ang buong mundo ay bibilib sa atin, titingala sila kapag mabago ang history ng Pilipinas, ang the Garden of Eden and the land of Ophir. Often depicted in religious artwork as a lush green paradise, remains an enigma to this day. Now imagine this. The Philippines, a tropical archipelago known for its breathtaking beauty and rich biodiversity, being the potential site of this ancient paradise. Intriguing, isn't it? Yet the possibility of the Garden of Eden being in the Philippines adds a layer of intrigue and wonder to the already captivating narrative of this tropical paradise. It invites us to delve deeper into its history, culture, and natural beauty. Okay, so tama yan. Ngayon,
Ang tanong, bakit nagkaganito ang Pilipinas? Bakit ganito ang ating kultura? Ang sagot diyan ay dahil sa pakikialam ng Spanish, ng Spain, ng West. At dahil sa pakikialam nila, binago nila ang ating apelyido, binago nila ang pangalan ng bansa, binago nila ang ating kultura, binago nila ang ating traditions. Kaya yan tuloy, hindi na tayo mukhang Pilipino na yung sinasabi sa Biblia na the land of Ophir at the Garden of Eden. At yung ating alamat na malakas at maganda ay hindi naman yun kinuha sa Biblia. Yun talaga ay alamat ng Pilipinas na mayroong ibon na tumuka sa higanting kawayan. Tinutuka niya hanggang mabiyak at lumabas yung kupol na malakas at si maganda. Kaya pwedeng Adan and Eve, the Filipino version, or kung totoo man na ang Pilipinas ang Garden of Eden, ibig sabihin tama ang alamat na yan ng malakas at maganda. Napakagandang kwento ito, mga kababayan. Kaya huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel kung gusto nyo pa ng ganitong mga klaseng kwento. Maraming salamat.